Brace yourselves, Kim Paulandia. Kim Pau, diretso bakasyon sa Scotland. Sa Scotland, honeymoon yarn. Yun ang kumakalat eh. Correct. Yun ang kumakalat yung Scotland. Pero ang pinakamalapit na country sa London ay ang France, meron din sa Luxembourg, meron din. Pinakamalapit, isa sa pinakamalapit, yung pinakamalapit daw talaga yung Scotland. Pero kung ako rin naman sa kanila, susulitin ko na rin. Kasi kung may chance ka pa, ngayon ka lang uli na kapag long travel, di ba? Kung may time, tsaka nakikita mo yung mga naglalabas ng mga video, sila talaga ang magkasama, di ba? Ngayon lalo after nung concert, makikita mo medyo humiwalay na sila eh. Parang na sila, may sarili na silang mga lakad. At doon lalo na-excite yung mga fans ng ang mga Kim Paulandia. Kasi nga, at least, kumbaga, ako talaga naniwala na naman ako. Noong isang araw may kausap na naman ako na fan na nagda-dialysis din. Kaya sabi ko talaga, alam mo, wag natin tigilan tong mga balita natin sa Kim Pao kasi sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng kakaibang strength or lakas yung mga nagpapagamot, katulad nga nung nag-invite sa atin na kahit paano, diba? Kinikwento niya yung buhay niya, naging masaya siya. Dumalo ka sa... Hindi pa, wala pa. Hindi, niyayaya niya tayo, iba to. By October pa. So naano lang ako na parang, ganyan pala talaga ang impact nila. No? So pangit, parang hindi ko... Kaya hanggat may balita na pwede ibalita sa Kim Pao, gawin natin. Kasi nagiging sandalan din nila tayo. Yung parang, nakakatuwa nga marinig lang nila tayo na nagkukwento tungkol doon. Nag-iiba yung pakiramdam nila. Deserve ng Kim Pao ang magkaroon ng bakasyon sa panahon ngayon, lalo na si Kim. Kasi nga si Kim, grabe din naman yung pinagdaan sa kanyang pamilya. Sa karera, sa yaman, walang problema eh. Wala nang problema si Kim eh. Dahil ang ganda-ganda ng takbo ng kanyang karera. Sa personal life naman, sa kanyang love life, wala nang problema. As in, nataon lang talaga na ngayon siya inuulan ng depresyon dahil nga doon sa nangyari sa kanyang magkakapatid. At tama-tama lang naman na itong si Paolo ay nandiyan sa tabi niya. Siguro si Paolo, sa feeling ko si Paolo siguro nag-initiate na kay Kim na sige, magbakasyon tayo. Total, nandun naman tayo sa London, di mag-cross country tayo. At nakita rin siguro ni Paolo kung paano indain damdamin ni Kim yung kanyang personal na problema sa pamilya. At para makapag-isip-isip, tama nga naman kasi pagbalik nila dito, back to work na naman. Back to reality, doon mo maiisip ko naman yung mga nangyayari. Nangyayari. Nasa abroad ka, parang wala parang wala lahat yun. Hindi pa tapos ang problema ni Kim sa kanyang mga kapatid, di ba? Sa kapatid, di ba? Sa pamilya. Kaya naman, kailangan niya talagang mag-detox, makita ng ibang lugar na makakapagpabuhay muli ng kanyang yung kanyang kasiyahan, di ba? Yung kaligayahan niya, nandun kasama niya si Paolo. At saka doon yung detox, yung word na yon, ma-detox lahat yung mga problema. Ma-detox lahat ng problema. Yung mga gano'n, tanggalin lahat. For the meantime naman, kumbaga, ibaba mo na yung mga yan. Kaya doon sa mga nagsasabi na hindi daw sila naniniwala na magkasama sa isang kwarto si Kim. Wag na, kasi whatever. Kung magkasama sila sa kwarto, di mas maganda, di ba kung isang kwarto man sila natutulog, di maganda, at least mas magkakakilanlan pa sila. Kung hindi man, di okay lang, kung saan sila magiging masaya. Ang sa akin lang, dapat talaga maging masaya si Kim. Dahil deserve niya yon. Sa piling ni Paolo, sa piling ng kanyang mga fans. Okay. Yun. Yes. Okay, moving on. Gwen Apuli, dumipensa sa turon na walang sugar. Hindi to turong. Sabi ni Bini Gwen, bata pa lang ay nakasanayan na niyang kumain ng turong walang asukal sa Bicol. May natural na tamis kasi ang saging. Pero naba siya dahil naarte ng iba sa sinabi niya, I only eat turon without sugar. Nasaktan din ang kanyang pamilya to the point na gusto na magsalita ng mudra niya online. Paano ba din? Diyan nag-start yung pag-file nila ng demanda, di ba? Dahil sa in-splice to na video na rin mukha silang contrabid, na mukha silang mga yung parang hindi totoong mga tao, nagpapaka-plastic. Well, nakatikim ka naman ng turon na wala sugar? Pwede naman na walang sugar ang turon. Depende. Pero hindi pa ako nakakatikim. Wala akong maalala na merong turon. Ang alam ko, saging lang na may sugar. Ang alam ko na, walang parang balot. pinrito lang na
Hindi itong saging. Tapos bahala kung gusto mo lagyan ng asukal, di ba? Hindi. Pero yung turon, kasi parang automatic yun dahil binabalot mo, tapos mag-iiba ng color because of the... Well, kanya yun eh. Pero nakasanayan niya eh. Pero sa akin, parang napaka-petty. Sa bagay, hindi ko naman masyadong alam ang kwento ito. Pero hindi, kasi sa sinasabihan sila ng ano, na napaka-plastic. yan, na hindi ka... ganun dapat tinawanan na lang nila. Oh well. Ginawa lang, kasi turon lang naman ito. Turon lang naman ito. Nga siya, hello. Turon na walang siguro sugar. napaka-sensitive ng pamilya nito at naniniwala ang pamilya nito na hindi deserve siguro nitong si baka napambabash. Gwen. Baka nabash ng gusto. Namabas ng ganito dahil lang sa turon. Pero sa akin, kung turon lang naman yun, pagtatawanan ko lang yan. Ano, bakit ninyo kung gusto ko ng turon na walang asukal? Nagda-diet ako o kaya meron akong problema sa blood sugar. Mga ganyan. Ang nangyayari, tatawanan ko na lang yan. Yung nangyayari kasi, di ba, yung video na yung pinakita, yung may konting accent, katulad ng binasok kanina. Tapos ngayon, lumalabas yung mga old videos nila ng mga hindi pa sila sikat. So, pinagko-compare yun. Ganun ang nangyayari. Kaya kung may nananakot sa akin, may death threats, doon ako magdidemanda, hanapin. Pero kung turun-turun lang naman yan. Pero syempre, sa kanila yun sa akin, hindi pa naman nangyari na may nagbasa akin sa turon. Mangga, pwede pa. Sa mangga, wala rin. Ewan ko ba wala nagbabasa sa akin? Ay, hindi, yun naninira daw ng buhay. Wala nagbabasa sa kanya. Naninira daw ako ng buhay. Nakakaloka yung akusasyon na si Rey naninira ng buhay. Ano yung matagal ka na raw naninira ng buhay sa tagal? Just napakaganda ko, parang ano ba ako? Para siyang mistress, para siyang kabit na ang ganda-ganda. At least, di ba, ganun niya na-interpret yon. Pero wala namang ganun. Ang cute at exciting ng ganap na ito sa Kim Paulandia. Kung totoo nga na nasa Scotland ngayon sina Kim at Paolo, swak na swak ito para sa kanilang quick but sweet na bakasyon, romantic pa at napaka-scenic ng lugar. Tapos may dagdag kilig pa dahil may pasabog pang US trip na kasama sa itinerary. Ang ganda rin na naisingit daw ito para kay Paolo na makadalaw kay Aki, kaya halatang family-oriented pa rin siya kahit busy. Sa totoo lang, hindi na nakapagtaka na kahit anong tago o puslit ng Kim Pao, lagi silang natutunton ng mga solid feigning. Ang dami kasing nakabantay at todo-abang sa updates, kaya kahit simpleng spotting lang, nagiging big news agad. Ang maidagdag ko rito, kung maglalabas ng konting paandar na photo o video ang Kim Pao habang nasa Scotland o US sila, siguradong magbubulwak ang social media ng kilig at memes. Maaari ring magamit nila ito bilang soft promo ng The Alibi. Parang bonus content na rin para sa fans habang naka-break sila. At syempre, kahit saan pa sila magpunta, ramdam na may sariling universe ang Kim Pao na binubuo ng mga supporters na handang magbantay, magchika at mag-celebrate sa bawat galaw nila. May dadagdag sa balitang ito na ang Scotland getaway ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng bakasyon, kundi nagiging malaking usapan dahil dito nakikita ng fans na kahit gaano ka-busy ang dalawa, they make time for themselves. Pwede ring i-highlight na maraming romantic spots sa Scotland tulad ng Edinburgh Castle, Isle of Skye at Loch Ness na swak sa vibe ng Kim Pao. Kaya lalo itong nagbibigay ng kilig imagination sa mga supporters. Ang pagtuloy nila sa US ay may double purpose. Vacation pa rin pero may family bonding element dahil makakasama ni Paolo si Aki na mas nagpapatunay na responsible siya bilang ama kahit nasa gitna ng career high. Ang fans naman, parang naging unofficial paparazzi na. Hindi man mag-post agad sina Kim at Paolo, siguradong may maglalabas ng sightings kaya hindi maubusan ng content ang Kim Paulandia. Bonus pa, maraming supporters ang umaasang baka maglabas ang Kim Pao ng travel vlog o candid snaps na pwedeng maging pasilip sa mas personal na side nila. Sa madaling salita, ang bakasyon na ito ay hindi lang simpleng trip, isa itong dagdag na fuel sa patuloy na Kim Pao phenomenon. Masasabi ko na ang balitang ito ay dagdag patunay kung gaano kalakas ang hatak ng Kim Pao, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa mga fans nila abroad. Kahit simpleng bakasyon lang, nagiging malaking usapan dahil napaka-invested ng supporters sa bawat galaw ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang Scotland trip ay may romantic at cozy vibe, habang ang US leg naman ay nagpapakita ng family side ni Paolo bilang ama. Kaya tuloy, parang nagiging balance ng kilig at reality ang ganap nila. Makikita rin dito na hindi basta-basta natatago sa fans ang mga kilos ng Kim Pao dahil may mga loyal supporters na handang mag-update,
magbahagi ng sightings at mag-abang ng kahit maliit na clue. Sa kabuuan, ang bakasyon na ito ay hindi lang simpleng getaway. Isa itong source ng kilig, excitement, at mas malalim na koneksyon sa pagitan ng Kim Pao at ng kanilang fandom.